Haring Herodes, matagal nang nagdudulot ng problema sa atin ang mga tagasunod ng Jesus na yon. Sila ang sanhi ng pagdududa ng taong bayan. Dahil sa paniniwala nila at sa pagpapahayag na nakakapagpagaling sila at naghihimala, kailangan ng gumawa ng paraan. Nais ng mga relihiyosong pinuno na taga rito sa Jerusalem na umiwas sa anumang uri ng pagtatalo. Pero Haring Herodes, Naniniwala sila na ang grupong ito kung hindi lalago, magwawatak-watak din. Pero alam namin na ipinapatay nyo na yung isang taong nagngangalang Santiago. nakita nyo naman kung paano natuwa ang mga pinunong Hudyong yon. Kung ipapapatay mo si Pedro, magiging malinaw ang mensahe mo sa mga Hudyo at sa mga tagasunod ni Jesus. Hindi siya bibitayin sa araw ng pista ng tinapay na walang libatura. Pero hanapin niyo siya at ipatapon sa kulungan. Pag nagawa niyo na yon, saka kami magtutuos. Giz, i-infuskan mo nga ang lugar at ang panahon. Mukhang dito tayo napadpad sa Jerusalem at ang taon ngayon ay... Naku, kasalanan ko. Nakatingin ako dun sa... Naku, ayos ka lang ba? Bakit ka ba nagmamadali? Papunta sana ako dun sa palengke nung... Naku, halika, tulungan na kitang tumayo. Ako si Rhoda. Sana hindi ka nasaktan dahil sa akin. Hi, ako si Chris. Ako si Joy at ito si Gizmo. Sumama na lang kayo sa akin. Magtuturo si Pedro sa taong bayan dun sa may palengke. Rhoda? Sino naman yung Pedro? Alam nyo, isa siya sa mga alagad ni Jesus. May alam ba kayo tungkol sa kanya? Oo, meron. Paminsan-minsan. Naku, kung ganun alam nyo na si Jesus ay ipinako sa krus. Nakakalungkot yon. Pero nabuhay siya uli makalipas ang 3 araw. Yun ang masaya. At ngayon marami ng taong nakakakilala sa kanya. Yun ang Tumabi ka nga! Uy! Rhoda! Pasensya na. Salamat sa'yo. Minsan nadadala ako pag si Jesus ang pinag-uusapan. Sabi mo si Pedro na alagad ni Jesus papunta ngayon sa palengke? Oo, tama. Itinuturo ni Pedro na kapag nagdadasal tayo, naririnig tayo ng Diyos. Maraming pwedeng mangyari na kahanga-hanga. Ang sabi sa atin ni Jesus, sa mundong ito, daranas kayo ng mga pagsubok. Nakikiraan Pero ka huwag dyan. kayong malungkot dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Gawin niyo ang lahat para mapalago ang inyong pananampalataya. Magagawa niyo ito sa pamamagitan ng kabutihan, pangunawa, pagtitimpi, pasensya, katapatan sa Diyos, malasakit sa kapwa, at pagmamahal. Kung patuloy kayong lalago sa ganitong paraan, mapapatunayan nyo na dahil sa pagkilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo, ang buhay nyo'y naging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan. Dahil ang mata ng Diyos ay nakatuon sa mga taong banal at diringgin niya ang kanilang mga panalangin. Huwag mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, sa lahat ng bagay, anumang panalangin at pagsamo na may kasamang pasasalamat, ipaalam nyo ang inyong mga paghiling sa Panginoon nating Diyos. Anong karapatan mong magsalita para sa Diyos? Wala akong karapatan, pero kilala ko ang anak niyang si Jesus. Siya mismo ang... Paniwalaan mo ang gusto mo pero mag-iingat ka sa publiko. Alam mo kung ano nangyari kay Santiago. Hayaan niyo siya magsalita! Mga kapatid ko, pakiusap! Pigilan! Anong sinasabi nila? Ano bang nangyari kay Santiago? Hayaan niyo siya! Pinatay siya. Huminahon kayong lahat! Ikaw! Itigil mo ang pagkawala! Tigil mo kayo! Tigil mo sa kanya! Hayaan niyo na lang siya! Pedro, kailangan umalis tayo dito. Arestuin sila! Huwag hayaang makatakas ang isang yan! Lakad na! Tulungan mo makatakas ng iba! Ito ang ginagawa mo! Akin ka! Tulungan natin si Pedro! Tulungan si Pedro! Hindi ko na magagawa yun! Buti pa! Huwag na nga!